Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang paring lingkod mula sa National Shrine of St. Jude Thaddeus. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker para sa topic na paggalang at pananalangin sa mga banal. Please welcome Father Emil Lim, SVD. Magandang hapon at magandang araw, magandang buhay sa inyong mga kapanalig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsama sa amin dito sa Faith Factor. Muli po, ating babalikan, pag-aaralan, babalik-aralin ang ating mga pananampalataya, mga ilang bahagi ng ating pananampalataya. Kung matatandaan niyo po, nung isang linggo, ako rin po ang nagpaliwanag sa inyo tungkol sa mga yumao, yung All Souls Day. Naisip ko po, yayamang pinag-uusapan natin yun. Ang November naman po, ang unang araw ng Nobyembre ay All Saints Day, ang dakilang kapistahan ng araw ng lahat ng mga banal. At ang emphasis po ay doon sa word na lahat, not in particular, one particular saint, kung hindi lahat, kaya all saints. Kaya bigyan niyo po natin ng ilang panahon na pagnilayan at balik-aralan. Ano nga po ba ang kahulugan para sa atin nitong araw para sa lahat ng mga banal? At nagsisimula po yan ngayong Nobyembre, ay mapapansin natin sa buong taon, meron tayong mga kapistahan ng ating mga favorite saint, nila Santa Teresa, Padre Pio, San Jose, Saint Francis. Ang dami nating mga favorite saints. Talaga namang kapag ang ating simbahang Katoliko ay namumulaklak, ika nga, sa mga banal, sa mga santo. At napakaganda po nun. Alam natin na binibira tayo minsan, tayo tinutuligsa dahil sa ating mga debosyon sa mga santo, pero alam niyo po, kung tutuusin, yan ang yaman sa atin. Yan po ay gift sa atin ng Panginoon na sa kabila ng ating kahinaan bilang tao, tayo ay mga mortal lamang na may mga pagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. No? Ganun pa man ay itinalaga ng Panginoon na tayo ay may pagkakataon makapasok sa kanyang kaharian. At kapag tayo'y nakapasok sa kanyang kaharian bilang miyembro ng Triumphant Church, ay ikaw ay tatawaging santo o banal. No? Kaya pag-usapan po natin, ano po ba ang pinupuntirya nitoong lahat ng mga banal? Ito po, ang original na tawag karaniwan ay Todos los Santos. Nung maliliit po kami, yan po ang tawag nila dyan. No? Kapag sinabing Todos los Santos, tama naman sa November 1. Kaya lang po minsan nagugulo ang ating isipan dahil nga po Spanish, todos, lahat, los, the saints. All the saints, no, ang ibig sabihin, kaya't November 1. Pero dahil nga siguro marami sa ating mga lolo't lola ay hindi pa mas nauunawaan, kaya't pinaghalo-halo na natin. Ayun naman tayo mga Pilipino, ano po, mahilig po tayo sa halo-halo, no? Kapag sasama-samahin at minsan doon sa paghahalo-halo iba na ang lasa, ika nga. Ganun din, no, kapag pinaghalo-halo natin ang All Saints at All Souls, then ang patutunguhan natin sa sementeryo lang. All Saints, sementeryo. All Souls, sementeryo pa rin. No, parang lahat ay naging tungkol sa mga patay. Tama din naman po yun. Dahil ang mga banal, ang mga santo, ay talaga namang dating naglakad dito sa lupa na ating tinatahak. At kaya't sila ay tulad din natin, mga mortal. Ngunit dahil sa kakinangan, kumikinang ang kanilang magandang halimbawa ng pamumuhay Kristiyano, sila ay tinaguriang mga banal. Pero ang karaniwang kilala po natin kasi, ito nga pong mga tawag natin sa English ay canonized, yung recognized ng simbahan. The canonized saint, sila po ang officially na nakalagay sa canonized. Inilagay sa canon, sa listahan ng simbahan, na mga banal.
Alam naman po natin, no, ibang usapin na ho yun na mahaba po ang proseso bago ang isang tao, ang isang nilalang na sumakabilang buhay na ay mapapatunayan na tunay na nakaakyat na nga po sa langit dahil sa kabanalan ng kanilang pamumuhay. At so, yun ang mga kilala natin na nasa kalendaryo ho yan, di ba? Alam natin, at marami sa atin, at least nung panahon namin, ang mga pangalan natin ay nanggaling sa kalendaryo. Ipinapangalan sa mga santo. Kaya nakita niyo po yung impact na yan ng mga banal na ang bawat araw ay may santo. No? Ang bawat simbahan ay may santo. Ang bawat municipality ay may patron, may santo. Kaya merong district ng San Miguel, may San Juan, no? Ang dami nating mga bayan dito sa Pilipinas nakapangalan sa mga santo. Kaya wag po nating mamaliitin yan dahil sa tradisyon po natin bilang mga Katolikong Kristiyano, ang lugar o ang impact sa atin ng mga banal ay ganun na lamang po. Bakit po? Dahil may mataas tayong pagtingin sa mga santo, sa ating mga banal. Kung sa ibang sekta po, ibang Christian churches, sa kanila ay si Jesus lamang, sa atin si Jesus and the saints, no? The saints, dahil si Jesus, meron siyang 12, may tinawag siyang 12 apostoles. Oo, of course, ang kanyang inang si Maria, na ating ina rin, si San Jose, at marami pang mga banal. Nang naririto ang ating Panginoon, marami siyang mga nakasalamuha na mga mabubuting tao. At I'm sure, kung si Jesus, binigyan niya ng paggalang o recognition ang mga mabubuting tao sa kanyang panahon, baka hanggang ngayon din po, no? Kaya't hindi po natin iisang tabi ang mga kapwa nating tao, Kristiyano, na nagpatotoo sa kanilang pananampalataya at magandang banal na pamumuhay. Ganun din po sa atin. Kaya nga po, Todos los Santos ay hindi lamang yung pong mga canonized, kung hindi yung marami pang iba na malamang hindi na napangalanan, hindi natin kilala, ngunit kilala ng Diyos. Dahil bawat isa naman po sa atin kilala ng Diyos, no? So, hindi natin sila alam, no? Ngunit sa mata ng Diyos, alam niya ang mga kaluluwa na talagang karapat-dapat na maging makasama niya sa langit at matamo nila ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung todos, all. Ang emphasis, todos, sa lahat. Now, pagkatapos po niyan ay makikita natin sa Biblia, meron po bang mga proof yan? Ang isang nakita kong napakagandang proof na meron nga po ay sa Revelation chapter 7 o ang libro ng pahayag, yung huling libro ng Biblia sa New Testament. At babasahin ko po yung isang bahagi doon, at Revelation chapter 7 verse 9. Sabi po sa Tagalog, pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming tao, di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Gandang vision po yun ng mga banal doon sa langit. Nakaharap na sila sa trono ng kordero, sa harap ng ating Panginoon Jesucristo, sa harap ng Diyos. At dala na nila ang palaspas bilang tanda sa gisag ng kanilang tagumpay. Yun naman po ang palaspas sa gisag ng tagumpay. So, napakarami daw nitong mga tao, no? Hindi mga anghel, kung hindi mga tao na di kayang bilangin ninuman, na sila'y nagmula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Katoliko, universal, lahat, no? Hindi lamang mga Israelita, hindi lamang ang mga Europeans, kung hindi kasama na rin po tayong mga Asians, Africans, Latin Americans, no? Talagang sinasagisab ang buong mundo dahil ang pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang sa particular
na lahi ng mga tao, kung hindi ng pangkalahatan, para sa lahat. Dahil mapapansin niyo may mga relihiyon po na para sa kanila lang, no? Parang kung kailangan ipanganak ka sa kanilang relihiyon. O kaya meron naman ay basta may mga kondisyon na mga ganito at ganyan. O ang tunay na simbahang itinatag ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas ay ganun din yung word todos, para sa lahat. Okay? At dahil dyan, may marami namang mga santo, na mga lahat ng mga santo. So yun pong isang ating biblical proof po dyan. Meron pa pong isa, ito naman sa Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. At sinasabi po dito sa English, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden, even the sin that clings so closely, and let us run with endurance the race set out for us. Ano pong kahulugan nito? Una, surrounded by so great a cloud of witnesses. Yun ang kanyang poetic way of saying na maraming mga saksi nagpatotoo sa kanilang pananampalataya. Magsimula na tayo sa 12 apostles, no? At 12 patriarchs ng pananampalataya natin. At marami pa noon, sa langit siguro ay populated by so many. Siguro ang langit hindi magiging masaya kung iilan lang kayo, no? Kaya ang ganda siguro ng langit na naroroon ang marami, no? Kaya't kung sabihin mong maraming nahuhulog sa impyerno, mas marami din po sigurong umaakyat sa langit. Okay? At sinabi din doon na dahil itong kanilang magandang halimbawa ay sana magbigay sa atin ng lakas upang tularan sila na tayo man ay tatakbo din sa ating patungo sa ating paglalakbay, patungo sa kaharian ng Diyos. At ang pinakamagandang biblical basis po dyan, in the end, ay ang sinabi ng ating Panginoon, ang kanyang katuruan, the Beatitudes. Natatandaan po natin ang Beatitudes, 8 na beati, meaning mapalad, happy are those, or mapalad yung mga. Babasahin ko lang po yung Ebanghelyo para sa kapistahan na yan. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. At pakinggan po natin, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Pinangako na rin po ng ating Panginoon yon, makakasama sa kanyang kaharian. So, ito pong mga mapapalad, at 8 po yan 8 na anuman po ang ating naranasan dito sa lupa, anong ating kakulangan, Diyos na ang magpupuno sa kabila. At kung anuman pong magandang ating ginawa dito, ay sabi nga po dito sa ending ng Beatitudes, pakinggan po natin ng mabuti, sabi niya, mapalad kayong kapag dahil sa akin, inalamura kayo, inapi kayo dito sa lupa, inusig, at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. No? Sabi ng Panginoon, magdiwang kayo at magalak. At yun po ang mga banal, sila ay nagdidiwang at nagagalak, full of joy and happiness, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Na alam po natin na ang Panginoon mismo ang nangako na sa kalangitan po, naroon po ang tunay na gantimpala. Ano man po ang ating pagtiisan, ang ating babatahin dito sa lupa, Diyos na ang magbibigay ng gantimpala sa kabila. Huwag na nating hanapin dito sa lupa kung ano man po ang what is it for me? Para sa akin. Sa katunayan, sabi nga ng Panginoon doon ay okay na kayo, no? Dahil nagantimpalaan na kayo dito sa lupa. Bagkus, ang hanapin natin ay yung gantimpala sa langit. So, kung ganun ang pananalita ng ating Panginoon din, alam natin na sa langit, yung mga tumanggap na ng gantimpala na yan, sila ang lahat ng mga banal. Okay? Now, saan po nagsimula kasi itong ating veneration of the saints? Bakit tayo may paggalang at ating binibigyang the honor ang mga banal?
Dahil po sa simula ng Kristyanismo sa mga first 100 years up to 400 years, alam niyo po ba na ang ating relihiyon, ang Kristyanismo, ay illegal, ay bawal, at kung sino man po ang mahuli na miyembro o kasapi nitong Kristyanismo o tagasunod ni Kristo ay inuusig, persecuted, sila ay sinasaktan, pinaparusahan, hinihiya, ipinapako sa krus, and finally, sila po ay ipinapapatay. Yan po ang beginning 400 years ng ating simbahan, ganyan po ang kwento ng mga unang Kristiyano. Ang ating mga ninuno ay mga matatapang na mga Kristiyano na hindi sila natinag ng anumang banta, ng parusa o kamatayan man, ngunit nanatili silang tapat kay Kristo. Di ko po ba't kahanga-hanga, sabi nga natin, heroic. Yan ang mga banal, heroic sa kanilang pamumuhay. At dahil doon, dahil sila ay mga hero, idol ko yan. Itong mga santo, dapat yun ang ating tingin sila, idol ko yan. Saint Francis, idol ko yan. Saint Padre Pio, idol ko yan. Saint Mother Teresa, idol ko yan. Ganun po ang tingin nating mga Kristiyano sa ating mga banal. Dahil sa kanilang katapangan, dahil sila ay naging matibay sa kanilang pananampalataya, itong mga unang Kristiyano, naging idol ng mga sumunod na henerasyon ng mga Kristiyano. And because of that, ayaw nilang makalimutan ang legacy, ang example, ang heroism ng mga unang Kristiyano. Kaya nga, binigyan nila sila ng honor, no? Pagkilala. At dyan nga po, kung sila ay pinatay, then ang mga unang Kristiyano naman, inililibing sila in a very sacred place. Para sa mga unang Kristiyano, kahit naman sa atin ngayon, kung saan sila nakalagak, ang kanilang huling hantungan, yung catacombs. Ang catacombs po, actually, yun yung mga sementeryo ng mga early Christians. At dahil nga po illegal sila, bawal sila, patago, kaya itong mga catacombs ay underground cemetery. Cemetery na nasa ilalim. Ang ating mga cemeteryo ngayon pagandahan ng columbarium, no? Pagandahan ng mga memorial garden, no? Ang gaganda ng ating mga cemeteryo. Yung mga unang Kristiyano po ay patago, no? Underground, yung mga catacombs, ang sagradong libingan ng mga unang Kristiyano. Some of them parang gory ng konti tingnan, ano, kasi kita mo yung mga remains ng mga, ngunit it's not just the remains. Remember, ito na lang yung kanilang souvenir, okay? Souvenir, recuerdos, souvenir ng mga banal. And that's why yun ay kanilang binibigyang galang at ginugunita at least once a year. Nabasa ko po na sa kasaysayan ng simbahan, ang original na paggunita sa mga namatay na mga banal, early Christians, ay actually sa Mayo, hindi November. Pabalikan po natin mamaya kung bakit naging November. At dyan may connection po, natin ng konti, yung Halloween. Okay? So babalikan po natin mamaya. Parang lang sa atin na binigyang halaga at ginawang sagrado yung pinaglagakan ng mga katawan ng mga yumaong mga banal na Kristiyano. Catacombs, no? And yung kanilang mga remains, buto o yung kanilang mga damit, halimbawa, yun naman po yung tinatawag nating relics. At tayong mga Katoliko, Kristiyano, at meron po din tayong tradisyon ng ganyan, mga relics. Ito pong nakikita ninyo sa inyong mga screens, itong mga relics na ito ay inaano talaga yan, parang iniipon, nilalagay sa maliit na lalagyan, na parang maliliit na mga monstrance, dahil kapag kapistahan nila, sa ating palagay, kapag ito ay ating iginalang, tutulungan tayo ng mga banal
no? Palatandaan, ito'y paalala sa atin na kasama natin palagi, the communion, kasama natin palagi ang mga banal sa pamamagitan ng kanilang mga sacred relics. Ah, kung meron tayong mga simbahan ng San Antonio, halimbawa, o Santa Cecilia, Santa Rita, mga simbahan, may narinig na po ba kayong simbahan o parokya ng lahat ng mga banal? Oo. Ewan ko po sa Pilipinas, kung may alam po kayo, paalam niyo po dito sa amin sa TV Maria. Pero may alam po akong isa, hindi siya parokya, pero isang maliit na kapilya. No? Kapilya. Ang tawag po doon ay kripta. Crypt, kapag yung malaking simbahan sa taas, sa baba, usually, merong crypt, maliit na kapilya. No? And usually, itong mga kapilya na to, diyan nilalagay, diyan itinatago yung mga relics. Ang alam ko pong may ganyan, the Chapel of All Saints, the Chapel of All Saints, sa isang retreat house ng mga Jesuita diyan sa Angono, Rizal. Meron po sila diyang retreat house at dun sa ilalim ng building, meron silang kripta kung saan pwede kang magdasal at yun po'y napapaligiran ng maraming mga relics of the saints. Oo, ito daw po, tinanong ko yung Jesuit father doon kung saan nanggaling yung mga relics na may mga Christians po, kasi may mga Katoliko talagang hunters, hunters, hinahanap nila yan, yung mga relics. No? May mga panahon na nakukuha yan sa Europa, yung mga remains ng mga saints at dinadala sa iba-ibang lugar. At yung kanilang dating bahay dito sa Manila na isinarado na nila at inilipat nila lahat ng mga relics sa doon sa chapel na yon. Kaya't ang tawag nila doon sa chapel, the Chapel of All Saints. Isa pa po, itong tungkol sa mga relics dahil sabi natin ay ang simbahan ay nakatanim, no, sa lupa, sa ground kung saan dinilig ng mga dugo ng mga martyrs. Kaya alam niyo po ba na yung sa mga malalaking simbahan, no, yung altar, nakikita niyo po yung altar, alam niyo po sa ilalim nun ay may relics. Bahagi ng kapag na-bless na o na-consecrate yung chapel, yung altar po na pinagmimisahan, yan po ay ina-anoint, parang binibinyagan. Pinupunasan po yan ng anointing ng oil ng kardinal o ng obispo. At sa ilalim doon ay meron pong nakalibing na relics. Yan parang maliit nating sikreto, pero hindi naman sikreto sa atin. Para lang a point of interest para sa inyo na next time na kayo nagsimba doon sa inyong parokya, pwede niyo pong tanongin yung pare, no? Father, ano pong relics ang nakatanim dyan sa altar table? Alam po yan ng mga kaparian. Kaya nga po kapag tayo napapansin natin ang sacrifice of the Mass, very symbolic. Yung altar, hindi lang ho yan ordinaryong lamesa. Ang altar po talaga is consecrated. Huwag niyong gagamitin yan sa kung ano-anong ipapatong ninyo dyan. Dahil for us, those altars are sacred. And they are made sacred because of the sacrifice of Jesus being done on top of it and the life of the martyrs below it, underneath. Kaya napakabanal po sa atin. That's the heart of the simbahan, no? Yung altar table. So yan pong mga relics na part ng ating Catholic tradition. At sabi ko nga kanina, bakit napunta ang kapistahan ng lahat ng mga banal sa November 1? Dahil dito po sa Halloween. Alam niyo itong mga Halloween, nagsimula daw po yan sa England, no? Sa England at sa Ireland, kung saan on October 31, it's based on the seasons, the changing of the season. Tapos na ang summer, papasok na sila sa autumn, at doon po sa kanila sa Europa kung saan may autumn, mapapansin nila na para bang namamatay ang kalikasan. Ang mga puno, natutuyo ang mga dahon, nalalaglag, parang namamatay.
And because of that, meron silang idea na itong changing of the season pagdating ng autumn, winter, ay panahon ng mga spirito, ang mga spiritong nanggaling sa ilalim ng lupa, ng mga monsters, mga ganyan, at mga multo, dyan po nagsimula yan. Pero papansin ninyo, hindi po Kristiyano yon, pagano, no? Yung kanilang paniniwala na may mga spirito na lumalabas kapag panahon ng autumn, kapanahonan ngayon ng November. And because of that, yung mga Kristiyano, gusto nila palitan yon in a positive way. Because yung mga spirit, underground, nasa puno, yung mga multo and things like that, those are negative, no? At hindi tayo nagsusubscribe dyan bilang mga Kristiyano. Kahit yung mga Kristiyano, pinalitan nila yon ng something positive. Kahit sinabi na, Hallow Eve, no? All Hallows Eve, hallow meaning holy, ang lahat ng mga banal. Hindi yung maduduming spirito, kung hindi yung mga banal, no? At ayun gabi ng mga banal. October 31 po yung Halloween, no? Kaya naman, yung mga Christian naman, inilagay nila yung kapistahan ng lahat ng mga hallow, lahat ng mga banal, November 1. So, nakita po natin yung historical evolution ng ating kapistahan ng All Saints Day. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nagdiriwang ng Halloween, no? Sa ibang bansa po, di po ba't ang Halloween, nagsusuot sila ng mga costume, ng mga monster o mga bungo, no? Sa atin naman, ginawa natin yung All Saints, pinagko-costume na rin natin yung mga bata, no? Costume naman ng mga santo. Halimbawa po nito. Hindi, kanina, nailagay ko kanina yung All Saints. Pwede kong balikan natin mamaya yun. Wait. Hanapin ko lang ho, ha? Ayan. Yes. Yan. Oo. Nakita ninyo ito. Itong sa baba, ang kanilang depiction ay parang mga bungo, pero sa atin, pinalitan na natin yan na on All Saints, pinagsusuot natin parang mga saints ang ating mga kabataan. Okay. No. At dito naman po mga kapatid, ating makikita rito sa catacombs, the relics, the Halloweens. Ito po si Pope Gregory, actually the third, and then also Gregory the fourth. No? Sila po ang mga Santo Papa during that time na nag-declare, they formalize the liturgical celebration of All Saints on November 1. Alam na natin ang background dahil gusto nating palitan yung pagan practices, no, ng something Christian, something positive, kaya't inilagay nila ang All Saints sa November 1. And sabi nga natin, the rest is history. Kaya't pinagdiriwang natin yan ng November 1. Okay? At ang punot dulo din ng ating paggunita sa mga banal, All Saints, at lahat ng mga kaluluwa, All Souls, ay yung pa rin pong Communion of the Saints. Last week, napag-usapan po natin ang tungkol sa mga Communion of the Saints o samahan ng mga banal. Remember po mga kapatid, samahan hindi yung samahan ng mga magsasaka o parang asosasyon o fraternity, hindi po yun. Kung hindi yung communion ng tayo na naririto pa sa lupa, sila na naroroon na sa langit, at sila rin na nandun pa sa purgatorio, the poor souls. At ang tatlong bahagi na yan, ang kumakatawan sa katawan ng ating Panginoon, the body, the mystical body of Christ. Mystical nga po kasi nga, hindi lamang physical, pero kasama din yung spiritual. Yung mga nagwagi na, those who are in heaven, at yung nagdurusa, nasa purgatorio, at tayong nakikipaglaban pa o tumatakbo pa sa ating paglalakbay dito sa lupa. So ito pong samahan ng mga banal, Communion of the Saints, ay napapakita natin yung ating closeness to each other. No? Okay. Ito pong
painting na nakikita ninyo sa inyong screen ay kay Raphael, isang famous artist sa Europa. At sa kanyang pagpipicture, mapapansin ninyo dito na ang ating Panginoon ang sentro. Oo, hindi po yung mga nakapaligid sa kanya, mga banal sila, mga heroes din yan, pero in the end, at the center of it, ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos, and through Christ to the Trinity. No? So, andun ang Father in heaven, and Jesus, and of course, close to Him, Mother Mary. On the other side is John the Baptist, and then the 12 disciples, the 12 apostles, at nandun sa baba ay naririto pa po tayo sa lupa. So itong isang artistic representation of the communion of the saints. Kaya nung paman mahilig na ang mga artist, Christian artists, how to depict what heaven would look like. And here we have a picture of what the communion of the saints would look like. Okay? Now, veneration of the saints. Ito po ay madalas pong inaano kasi sa atin na sinasamba daw natin ang mga rebulto. Ang mga rebulto o yung mga saints. Ba't kailangan nyo pa ng saints? Si Kristo daw ay sapat na. Oo naman, sapat na si Kristo. Siya lang naman talaga ang magliligtas sa atin. Pero sino bang nagbawal na magtulungan tayo sa isa't isa? Remember yung communion of the saints? Parang isang pamilya yan. Tayo-tayo rin naman magtutulungan. So, ang mga banal nakakatulong sa atin, tayo nakakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. So, itong veneration of the saints ay, ito po ang definition, ano po? The practice of honoring individuals believed to be in heaven. No? Believe na alam natin na mayroon tayong pruweba at malakas na paniniwala na sila ay nakapasok na sa langit. But treating them as intercessors, meaning tagatulong sa atin sa panalangin at models of the faith, mabuting halimbawa, but not as deities, not as gods. So, pag-honor lamang kaya veneration, iba yung adoration. Sa mga santo, only veneration. At dito po ay nagdarasal din tayo, may mga devotion tayo, may mga particular prayers to the saints para tulungan tayong humingi sa Diyos ng mga biyayang ating kinakailangan. At bakit po tayong why we venerate the saints? Una po dyan, dahil sila ay mga tao rin, mga mortal na kagaya natin. Nung sila'y naririto pa sa lupa, ay tinahak din nila ang landas na tinatahak natin ngayon. Meron din silang mga pagsubok. Sila rin ay natutukso o sila rin ay nagdusa, nagkasakit, namatay. No? Marahil humina din ang kanilang pananampalataya. Nagkaroon din sila ng problema o na-mistreat din sila ng ibang tao. So lahat ng nai-experience natin ngayon, na-experience din ng mga banal. Kaya nga't dito makikita natin, sino ba ang makakaunawa sa atin kung hindi ang naka-experience din sa atin. Kaya't malalapitan o mapagsusumbungan natin ang mga banal dahil nauunawaan nila ang ating sitwasyon. Hindi lamang understanding, no? Kung hindi sympathize, merong awa sila sa atin, at empathize, talagang nararamdaman nila kung ano ang ating nararamdaman. And because of that, they have been delegated to help us. Nasa plano din naman ng Diyos, no, na sila rin ay makakatulong sa atin. Ganun naman po kasi ang paraan lalo ng ating Panginoong Hesukristo. Natatandaan ninyo, nung ating Panginoon ay narito pa sa lupa, yes, siya ay nakakapagpagaling, siya ay nakakapagturo, siya ay naglalakbay, siya ay nakakagawa ng mga milagro. Pero at one point, He chose the 12. At one point, He chose, sabi nga, 72 or 70 of His disciples. And He sent them out to do exactly what He was doing. Tuwang-tuwa nga po yung mga disipulo sapagkat sabi nila, Lord, ang mga demonyo sumusunod sa kanila dahil sa iyong ngalan. No, sila'y nakakapagpagaling ng mga may sakit. So, na-multiply nila ang gawa ng ating Panginoon. Sila rin nakakagawa ng milagro.
O yun naman pala, hindi naman po mga Diyos ang mga apostoles, pero nakakagawa sila ng milagro dahil pinayagan sila ng Panginoon. May isa pa nga po sa yung mga disipulo na nag-complain, Lord, meron pong isa doon, hindi po natin kasamahan. Hindi po natin kasamahan, pero gumagawa ng milagro. O anong sabi ng Panginoon? Wag niyo siyang sawayin, no? Ang hindi laban sa atin ay kasama natin. Kung kaya ng Panginoon na mag-delegate sa mga tao, mga apostoles, then I'm sure i-delegate niya rin sa mga banal na tulungan tayo, no? Sa ating paglapit sa kanila, sa ating pagnunubena, pagdarasal at paghingi ng kanilang tulong ay pinagkaloob pa rin ng Panginoon na sila ay ating maging katulong sa ating paglakbay dito sa lupa. So, dito sa Galatians chapter 6, verse 10, sabi ni St. Paul, no, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of our faith. So, ang household of our faith is another way of saying the communion of the saints. Sabi niya, magtutulungan tayo sa isa't isa. Hindi to kanya-kanya o hindi one way lang, no? Bagkus tayo rin makakatulong sa isa't isa. So, siguro na-emphasize na rin natin yung communion of the saints na yan, kung paano tayo makakatulong sa isa't isa. Okay? Why venerate the saints? Another reason is dahil yung kanilang mga turo at example of life, of a holy life, ay para sa atin isang inspirasyon at katututunan natin ng mga leksyon. Ilan sa mga saints natin, mapapansin nyo, iba-iba sila Merong mga Santo Tomas, UST, dahil magaling si Santo Tomas, matalim ang kanyang utak at sa kanyang mga research, pag-aaral, no, ang kanyang katalinuhan. So may mga ganun. May mga Saint Augustine na bagamat makasalanan siya, ngunit nagbago, and later on bilang isang obispo, sumulat din siya ng sarili niyang experience of God. At marami pang iba. Yung iba may mataas na pinag-aralan, yung iba kahit walang pinag-aralan, no, sila Martin de Forest, pero banal naman sa kanilang ginagawa. At meron namang mga obispo o santo papa na naging santo rin, pero meron din namang may mga may asawa o mga bagong santo natin, no, si Saint Carlo Acutis, no, na bagamat sa ating kapanahunan kakakakitaan natin ng magandang halimbawa. At yung iba, sumusulat na naging bahagi ng pagpapaliwanag ng ating catechism, ng ating theology, ng ating philosophy. Kaya maitatanong natin, bakit ang dami nating mga lahat, no? Ang dami nating mga santo, sapagkat wala pong isang santo ang makakapaglarawan ng lahat ng kagandahan at talino ng Diyos. Walang isa, no? Bagkus sa iba-ibang mga santo, iba-ibang aspeto, kanilang nasasalamin ang kadakilaan ng Diyos, no? Hindi isa lamang ang makapagtuturo sa atin ng Diyos, kung hindi bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang contribution, ambag sa ating pananampalataya. Kaya nga po nasabi ko kanina, na itong mga banal ay ang ating yaman. They are our treasures, no? Salamat sa Diyos at pinagkalooban niya tayo ng maraming mga banal, maraming mabubuting Katolikong Kristiyano na katututunan natin kung babasahin natin ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga sinulat, o pakikinggan natin yung kanilang mga sermon, halimbawa, at mga pagpapayo, at uobserbahan natin, babasahin natin ang kwento ng kanilang buhay na tunay nga na pagpapatotoo sa kanilang pananampalataya. So, we venerate the saints for their words and example, lessons and model for us. We venerate the saints also, isa pang dahilan ay dahil God wants to make His saints honored on earth, no? Nais niya rin na hindi naman selfish din ng Panginoon, di po ba? Gusto niya rin ang kanyang kaluwalhatian ay
nagliliyab din o nagniningning sa pamamagitan ng buhay nito mga banal. No? Kaya't hindi niya rin siguro ipagkakait na ating igalang at bigyan ng parangal ang mga banal na kanyang tagasunod din naman ni Jesus. So, sabi nga na Matthew chapter 10 verse 40, whoever receives you, receives me. Sabi niya sa mga apostoles, nung pinadala niya yung mga apostoles, sabi niya, don't worry, kung sino mang tumanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. Kung sino mang hindi tumanggap sa inyo, ako ang hindi tinatanggap. So, Jesus identifies with His followers. Kung ang mga banal na ito, na pinili niya upang kanyang maging saksi at magpatotoo sa kanya, ay sinasabi niya rin sa kanila, ang tumanggap sa inyo, siya ang tinatanggap. Ang hindi tumanggap dito sa mga banal na ito, si Jesus mismo na kanilang Panginoon ang hindi nila tinatanggap. O, sige, aber, papaano ngayon kung i-deny natin ang mahal na Birheng Maria? Kung i-deny natin si Saint John the Baptist halimbawa, o yung mga apostoles, kung i-deny natin sila at ang lahat ng mga banal, sabi ng Panginoon, whoever receives them, receives Jesus. So, sana po isang maging magandang leksyon at pagninilay po yan para sa atin. No. Another reason why we venerate the saints is because God continuously grants miracles and favors through the intercession of the saints. No? Idinadaan din ng Panginoon sa mga banal, sa kanilang pagdarasal para sa atin. They intercede for us at pinagkakaloob pa rin yung pabor at yung miracles through their prayers. Kaya hindi po sayang yon na lalapit tayo kay Saint Jude. Saint Jude, the patron of impossible cases. Napakamahirap po itong kaso na ito, inilalapit ko po sa inyo. At may mga santo po tayo for different needs. No, kaya't may mga patron ng ganito, ng magsasaka, patron ng mga engineers, halimbawa, may patron ng mga construction workers. Kahit lahat ng bahagi ng ating buhay, merong parang santong naka-assign upang ating maging patron. Napakaganda po nung debosyon na iyan, no? Na sa bawat pangangailangan natin ay may makakatulong sa atin na nasa langit. And so, kapag tayo lumalapit sa kanila, no, natutulungan nila tayo. Alam niyo ba sa mga impossible cases nga po, hindi lang si St. Jude. St. Jude is very popular, ang aming patron dito sa parokya. Pero andyan din po sila Santa Rita de Cassia, no? St. Joseph also. Alam niyo, nung ako'y missionary sa Hong Kong, muntik na po kaming mawalan ng tahanan para sa mga kaparian. At ako po ang in charge, kaya't ako po ang namumroblema. At alam niyo po kung sinong nilapitan ko ron? Si San Jose. Sabi ko, St. Joseph, ikaw naman po ay karpentero. Ano po? At kayo naman ay protector of the house. No? Ipagkaloob niyo po na hindi po kami mawawalan ng tahanan, hindi mawawala ang aming bahay. At nung napagkaloob po yun, kaya't ipinangalan ko yung pangalan, ay yung bahay sa ating patrong San Jose because he is the builder. And I tend to believe that he helped me when I prayed to him na mapanatili yung bahay, yung kumbento para sa mga kaparian. So, God continuously grant miracles and favors through the intercession of the saints. Why venerate the saints? Isa pa pong dahilan is because we are not praying to the dead or dun sa rebulto. Hindi, no? Because the saints are alive. Remember, God is the God of the living, not of the dead. And so, itong mga banal na kasama na ng Panginoon sa kanyang kalwalhatian sa langit ay tunay na buhay. And so, ang nagdadasal tayo hindi sa mga patay, kung hindi sa mga buhay na marunong makinig sa ating mga pangangailangan. Sa Revelations chapter 5, ang libro ng pahayag, chapter 5, verse 8, sinabi po doon na nakita sa vision ni St. John na ang mga banal daw ay may hawak na insenso
At yung usok mula sa insenso ay sumasagisag sa ating mga panalangin. The prayers of the saints for us. So, alam natin na patuloy sila sa harapan ng Panginoon. Ano pa nga ba po ng mga pagdadasal nila sa harapan ng dakilang Diyos kung hindi yung mga pangangailangan natin. Lord, naku, tulungan niyo naman po itong aming mga kapatid na nagdurusa pa dahil sa lindol, dahil sa bagyo. No? Kung tayo nga po sa ating mga simbahan at parokya, ipinagdarasal natin yung mga nasalanta ng bagyo at ng lindol, yung pa kayang nasa langit, napakalapit na nila, halos ibulong na lang nila sa pandinig ng Diyos ang ating pangangailangan. At sa dami nilang humihingi ng tulong para sa atin, meron tayong mabuting Diyos na more than willing ipagkaloob sa atin, no, dahil marami ang nagdarasal para sa atin. So, yun po. But in the end, mga kapatid, ang ating pagdiriwang ng lahat ng mga banal ay isang paalala sa atin na tayo man ay tinawag maging banal. So, maitanong lang natin sa ating sarili, no? Tayo kaya magiging banal balang araw? Sa tingin ninyo, makakapasok na tayo sa langit? Kung ano man po ang ating buhay ngayon, baka may kakulangan pa rin tayo. Baka marami pa tayong ikukumpisal, marami pa tayong gagawing mabuti, marami pa tayong sakripisyo na haharapin para mapantayan lamang yung kabanalan ng mga nauna sa atin. And so, ang ating pagdiriwang ng lahat ng mga banal at ang ating debosyon at veneration sa mga saints is a reminder for us ng tinatawag nating universal call to holiness. In the end po mga kapatid, di po ba that's the will of God for us? Hindi na manatili dito sa lupa kung hindi makasama niya sa langit. Ngunit ang paraan lamang na makakapasok tayo, makakaharap tayo sa Diyos na banal ay kung tayo rin ay mga banal na. Kaya't this call for holiness ng ating buhay ay pagsusumikapan pa rin po natin. No, isa sa mga important goals and purpose ng ating buhay dito sa lupa. Pope Francis, no, sinabi niya, to be saints is not a privilege for the few. Hindi lamang ilan ang tinawag, but a vocation for everyone. Lahat po tayo. Ang bokasyon po ng lahat natin ay magpakabanal. Anumang estado po ang ating kinatatayuan sa buhay. Nawa po sa tulong ng panalangin ng mga banal at sa atin ay mapagtuunan pa po natin, mapagnilayan at mapag-aralan at isabuhay ang kabanalan na iyan sa ating araw-araw na pagdarasal sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa mga sakramento. Yung mga sacraments po, ang banal na misa, pagkukumpisal, lahat pong yan ay mga pamamaraan para sa ikababanal ng ating buhay. So mga kapatid, sa pagdiriwang ng araw ng mga banal, nawa po balang araw tayo rin ay makasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon po kung meron kayong mga tanong, ay sisikapin ko pong makapagbigay liwanag din. Maraming salamat po, Father. Parang kaisa po ninyo ako dun sa pangarap na balang araw makasama din tayo sa mga banal. Father, meron po tayong natanggap na tanong. Ang sabi po niya, sa proseso po ng canonization, meron pong mga stages. Meron daw pong servant of God, venerable, naging blessed, tapos bago pa siya maging saint. Yun po bang mga hindi pa canonized, kasama na rin po ba sila sa ipinagdiriwang natin tuwing Todos los Santos? Correct ka dyan. Correct ka dyan. Kapag tinawag na silang servant of God o venerable, ay alam na natin, kinikilala na natin yung kanilang mga magandang ginawa dito sa lupa. Kaya't medyo matibay na yung ating pag-asa na sila ay nasa langit na. And for that, hinihiling na lamang natin sa inang simbahan. Hinihiling natin sa inang simbahan na i-declare na sila
no? I-canonize na sila na sila nga ay mga saint. Dahil kailangan makasigurado tayo doon. Kaya ang gumagawa po ng prosesong na yan ay ang ating pong hierarchy o ang ating pong simbahan. At yun ay may the cause for canonization. Ang isang maganda pong diyan, mapag-aralan minsan, sana may episode din tayo dito. Alam niyo po ba na maraming ilang mga Pilipino pa o some of them who lived in the Philippines who are already in the process, no? O hindi ko lang mabanggit yung iba dito, pero siguro may episode tayo na mausisan natin ano ba mga ginawa nila. May mga katikista, may mga pari, may mga obispo tayo na inilalakad na. Sabihin na lang natin, inilalakad na para sa ma-declare sila o makanonize sila bilang mga banal. Father, meron po akong isang kilala, si Caloring, yung kilalang Yes, Caloring, nagiging famous na si Lauriana. Caloring. Hindi ko maalala apelyido niya, Oo. pero servant of God na daw po siya. Yes. So, ibig sabihin, na-submit na yung mga dokumento. From Diocese of Pasig. May isa naman pong nagpadala ng comment, doon po daw sa binanggit ninyo na pwedeng maging idol ang santo. Ang kwento daw po, siguro ay nakakwentuhan niya itong si Father Armand Tangi. Ang nag-inspire daw po kay Father Armand Tangi ay gawing idol si Jesus. Kaya meron po siyang mga images of Jesus na laughing Jesus, merong basketball player na Yes. Jesus, Oo. at merong nakasakay ng motorcycle. Oo. Ayun po. At meron din pong isa pang father na nagpadala ng tanong. Ang tanong po niya, sa langit po kaya magkakaroon ng tsansa na makasalamuha ang mga santo? Dito po kasi sa lupa, hindi basta-basta makakalapit sa mga VIP. Baka nga po, tama ka rin dyan, baka mas mahirap pang makalapit sa VIP kaysa lumapit sa isang banal. Dahil makikita po natin dito sa ating mga banal, sa ating mga saint, isa sa mga pangunahing katangian nila, ang kababaang loob. Mahalaga po talaga yun, yung kababaan ng loob. Kaya baka hindi po tayo maging santo kapag hindi mababa ang ating loob. Kaya magpakababang loob po tayo, magpaka-humble po tayo. At dahil sa kanilang kababaang loob, actually, they're like just ordinary like any one of us. Ordinary saints. Maganda pong term yan, no? Yung ordinary saints. No? Sa pangkaraniwang pamumuhay, ngunit they are doing their life, they're serving God in an extraordinary way, sabi nga. No? So, wag po tayong matakot maging ordinary dahil tingin ko, kung isasabuhay lamang natin ang mga turo ni Kristo at tayo magpapakabanal at sisikapin natin, baka we would be able to do something extraordinary in the eyes of God. At dun sa kabila, sa langit, dahil nga sa kababaang loob ng mga banal, I'm sure hindi naman sila mahirap lapitan. Kung dito nga sa lupa, nalalapitan na natin sila sa panalangin, no? So balang araw, kung tayo ay papalaring makasalubong sila, baka sabihin ni St. Jude sa akin, oy, ikaw ha, yung bawat debosyon, oo, ikaw ay natutulog. O kaya, nagbabasa ka ng nobena mo, pero hindi ka nagpe-pay attention. Pero, so I'm just saying na, let's treat them like one of us, one of our friends. Kaya nga po isa sa mga magandang din dyan, gawain para sa atin, pick your own favorite saint, no? Your individual or personal patron saint, no? Na dahil siguro may pagkakapareho yung inyong experience o marahil ay wala sa iyo yung nakikita mo at hinahangaan mo doon sa patron saint na iyon. At doon siguro ay pag lagi nating napagdarasalan, binabasa natin yung kanilang life story, baka mas kapulutan pa natin ng inspirasyon at modelo sa pamumuhay.
Salamat po, Father. May comment pa po na nagpadala at isa pang katanungan. Basahin ko lang po yung isang comment. Sabi po niya, ngayong Jubilee year, si Saint Carlo Acutis ay maganda pong maging inspirasyon para sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kabataang apektado kapag konti o madami ang likes ng kanyang post at hindi nagiging viral ang content. Si Saint Carlo Acutis ay nagpatuloy po sa kanyang misyon sa media evangelization. Yes, o tama. Kapag may pagkakataon po kayo, karamihan po naman po sa atin ay may mobile phones at may mga search engine kayo diyan o may mga AI. Oo, pag-aksayahan naman po natin ang panahon, basahin niyo po ang life story ni Saint Carlo Acutis, no? At isa sa mga what struck me there, sabi mo nga, siyang isang santo para sa mga kabataan ngayon, sa mga millennials. Pero may isang bagay na may katututunan ang mga millennials sa buhay ni Saint Acutis. Sabi nila, ang buhay ng mga millennials ngayon, masyadong nakapokus sa sarili, no? Hindi na sila sa kung ano ang meron dito o merong ganyan, pero yung how I feel, laging how I feel. Maliit na bagay, walang nagfa-follow, I feel depressed agad, no? Kapag hindi sila napapansin, I feel sad agad. Kapag hindi sila nagsasucess, ay sasabihin, I feel like I'm a failure. Laging feelings, no? Nakafocus kasi sa sarili. Pero si Saint Acutis has always been about God. Yun naman ang mga banal, they're always about Christ and about what they can do to other people, not about themselves, but about God and about others. Maybe para sa ating mga kabataan ngayon, magandang leksyon po yan. You want to be happy, like sa Beatitudes, you want to be a saint, you want to be holy, follow their example, parang deflect it to God and to others, not to the self. When we begin to forget about ourselves, sabi nga niya ang turo ng ating Panginoon Kristo, then the more we become first and the more we become happy. Father, huling katanungan po siguro. Nabanggit niyo po na merong mga relic na nakabaon sa mga altar table. Kaya ito po ay ng bawat parokya. Kaya ito po ay banal. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga parokya na may mga pa-concert po sa loob ng simbahan para paano po mapapanatili yung sacredness? Yun nga po, naku, mag-ingat po tayo dyan sa mga concert kasi malalaman mo ang tunay na simbahan kapag pumasok ka na dun sa structure, dun sa building. Ano ang meron? Altar o stage? Ay, kung andoon ay stage with lights and sounds, with magandang background and things like that, it's a stage, diyan ka mag-concert, no? Kaya nga po may mga simbahan din na hindi Katoliko, hindi Kristiyano, no? Hindi Christian pero hindi Katoliko, na ang kanilang worship ay style ng concert. Awitan, kantahan, magandang sound, sayawan ng konti, ang saya. O hindi naman natin kinikriticize yun. Yun ang kanilang pamamaraan. Yun ay stage. And so, parang entertainment. Pero sa atin pong mga Katoliko, pag pumasok ka sa simbahan ng Katoliko, what you have is an altar. It's the sanctuary, yung buong yun, yung lugar na iyon, that's called a sanctuary. No? At yung altar talaga is that table on the center of the sanctuary and the center of the church. No? Kaya doon po mga kapatid ay sana mabigyan natin ng tamang paggalang, no, na huwag tayong mag-concert. Kung ako lang ang tatanungin ninyo, opinion ko lang naman po, pero tingin ko opinion na rin ng marami sa atin sa simbahan, ay yung concert sa stage ninyo gawin, wag sa altar. Dahil sa altar, ang ginagawa po doon is a sacrifice. And if it is a sacrifice, it's only for God, not for us. Kaya nga po mga kapatid, ang ating liturhiya ay hindi rin po yan for entertainment. Ano yung sabi niya? Ay, boring naman o something like that. Well, wala po yan sa boring o kaya interesting, kung entertaining o hindi entertaining, wala po dun eh. Pero kapag ginaganap natin
ang sakripisyo sa altar, no? Then, doon po ay patungkol sa Diyos yan, hindi tungkol sa atin. At ganoon din naman po, kaya nga po mag-ingat din po tayo kung saan-saan po tayo nagdiriwang ng banal na misa. Ano po, as much as possible, doon po talaga sa altar ng simbahan. Pero kung hindi naman natin magagawa, ay kahit na anong altar po yun, dahil ang nagpapabanal naman po ay hindi yung pinapatungan, kung hindi yung ipinapatong. Kaya't kung ito'y katawan at dugo ni Kristo, ito ang nagpapabanal kahit saan pa natin yan ipatong. No? Ngunit dahil sa kabanalang yan, sana po sagrado talaga yung ating mga ginagamit. Kaya doon sa tanong tungkol sa mga concert, hindi po ako big fan ng mga concert sa loob ng simbahan. Dahil meron naman po tayong mga auditorium, no, na pwede nating arkilahin o hiramin para sa concert, no, funding para sa mga buildings natin at mga projects sa simbahan. May lugar po sa bawat purpose. Maraming salamat po, Father. At tayo po ay magpapaalam na, kaya anyayahan na po natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules. Ganon din po, hihingan po namin kayo ng panghuling panalangin. Mga kapatid, isang paalala lamang po muli, ang tawag po para sa ating lahat na tayo ay magpakabanal sa buhay natin dito sa lupa at mas lalo na doon sa kabila. May mga nauna po sa ating magaganda ang halimbawang ibiniwan sa atin. Sila po ang mga banal. Hindi lamang po yung mga canonized o kilala natin o yung ating mga patron saints. Maganda po yun. Sana po lahat tayo ay may individual favorite patron saints na kaibigan, idolo na tinitingala at hinahangaan natin, na mamalalapitan natin at mahihingan ng tulong at mapagdarasalan. They are our intercessory friends in heaven. Ngunit ganun din naman, sila rin malamang ang humihikayat sa atin na balang araw tayo rin makaabot kung nasaan sila ngayon sa langit, balang araw tayo rin makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya na't magpakabanal tayo sa ating buhay dito sa lupa. And so let's pray, brothers and sisters. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, we praise and thank you, Triune God in heaven. Thank you for giving us good witnesses in the persons of our saints. Nawa, Panginoon, sa tulong ng mga banal, ay pakinggan mo ang aming mga kahilingan at mga panalangin. Ipadala mo po ang iyong mga biyaya at ang iyong pabor sa amin sa tulong ng mga banal. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga halimbawa ng mga banal, kami rin ay maging matibay, maging matapang, at magpakabanal sa aming buhay dito sa lupa. Ito po'y aping hinihiling at isinasamo sa dakilang ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.